Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang samot-saring reaksyon ng mga kongresista doon sa mensahe ni VP Sara na God Save the Queen, plus yung iba pa siyang mga remarks na mas masakit pa sa jowa, yung maiwanan ng jowa kaysa itong ma-impeach. Ano pa? Tapos yung patawa-tawa lang siya sa kanyang press conference, pa-joke-joke. Nako, maraming napikon, nagalit, nag-react na mga kongresista. Okay, ito, pakinggan natin itong news ng 1PH. Are quick to criticize her statements from this afternoon. Impeachment prosecutor and Congressman Joel Chua says, quote, "Magkita na lang kami sa Senate Impeachment Court. We are ready for her and her antics." The Young Guns representatives Pami Zamora, Jill Bongalon, Paulo Ortega, and J. Kong Hoon said her attempt at nonchalance cannot mask the reality of the situation. Her statements reflected an underlying fear, poorly disguised as indifference. They also warned that it was imperative that the Senate act swiftly on the impeachment because any delay or obstruction will only deepen public distrust in government. Meanwhile, other congressmen expressed disappointment at what they thought was her trivializing the impeachment by comparing it to a romantic relationship. Pinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. She's not taking it ika nga seriously, and that's her right. At bigay natin sa kanya yun, in how she looks at things and how she looks at that particular complaint. Now, sa point naman na mas masakit pa yung iniwan ng joke, parang gusto ko maniwala. And finally, the Makabayan Bloc says the Filipinos are not laughing over the missing confidential funds, ghost employees, and questionable transactions, which are serious matters that demand explanation. God save the Philippines from corruption in EJ case. God save the Philippines from Duterte 2.0. We now also have the first reaction post-impeachment. Okay, so mabuti pa si Congressman Ace Barbers. Medyo relax lang din siya. Nire-respeto niya yung mga patawa-tawa lang ni VP Sara. Dapat ganun. Hindi yung gusto kasi nila makita si VP Sara na aburido. Ako, tingin ko dito hindi kapit tuko si VP Sara sa posisyon. Kung matanggal siya as Vice President, so what? Pwede na nga siyang magpresidente noong 2022 kung ginusto niya. Kaya lang, wala, hindi siya... Ayaw niya. Pumayag lang siyang kumandidatong Vice President. Akala niya is may continuity yung magandang programa ng kanyang tatay maituloy. Ngayon, hindi naman na itutuloy. Wala na. Kaya sabi niya, God save the Philippines. So, come what may, yung nakita kong attitude ni VP Sara, matanggal ako, ma-impeach ako, so what? Presidente by 2028, kung hindi matuloy, so what? Bahala ng Diyos, ganon ang tingin. Kaya, ganon siya ka-relax. Ano? Relax lang siya. Kaya, dismayado ang mga kongresista na nakita nila si VP Sara na baliwala, walang epekto ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Okay, so ito naman, pakinggan natin yung paliwanag ni Congressman Sandro Marcos, bakit siya ang unang pumirma sa impeachment complaint. Impeachment from First Son and Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, also the first signatory, and the first thing that he addressed is why he was first to sign the complaint. Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo huhukayin mo lolo ko.
of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. The younger Marcos was also asked about the allegations that House lawmakers were Okay, so ano yung rason niya bakit pumirma? Yun, yung statement ni BP Sara na huhukayin ang labi ng yumaong Marcos Sr. Yun ba ang yun ba ang dahilan kung bakit siya na-impeach? Hindi naman kasama yun sa articles of impeachment, yung remark na ganun. Impeachable ba yun? Hindi naman. Kaya, anyway, may kanya-kanyang rason. Kaya lang, tingin ko, more of a revenge. Opinion ko lang ito. Ito na, para makaganti siya sa statement ni BP Sara na huhukayin ang labi. Naman yun, napakababaw na rason na pipirma ka sa impeachment. Dapat, mas maganda pa yung paliwanag ng ibang mga kongresista bakit sila pumirma. Dahil kompleto ng substance and form. Yun. Sino ba yun? Kongresista ata sa Cotabato. O kaya basta sa Mindanao. Dapat pumirma ka nang dahil sa nakalagay sa complaint. Hindi yung nang dahil sa remarks na tingin ko para sa akin malayong rason yung ganong comment ni BP Sara na huhukayin niya. Ano naman lang yun, figure of speech lang yun. Hindi naman talaga makaya ni BP Sara na hukayin. Hindi niya gagawin yun. Anyway, salamat sa inyong panonood palagi sa ating vlogs, mga kaibigan. Namo-monetize tayo dahil sa inyong panonood. At ang ating income itinutulong natin sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng livelihood sa kanila. Ngayon, ongoing yung Lakatan Project. Seedlings, abono at iba pa technology, tinuturoan natin sila. At saka pabahay, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng bagong bahay or ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Po, nandito na po kami sa taniman ni Manoy Sidrino na saging lakatan. Ito po aming bisitahin at tanungin si Manoy at nag-aabono siya. Magandang hapon po, Manoy. Manang. Hapon. Oo. Abono mo Oo, nag-abono mo, Manang. para lumambo sa Oo. pamulonda Oo. Para Dagos kayo makarbes. Mm-mm. dali ta makaharvest. Mm-mm. Kay kung di ta permit sa mag-abuno, dili ta dugay ta makaharvest. Oo. Basta Dua dai kap. Oo. Sa isa ka bulan nang, kapila mo mag-harvest nang, o pila mo magkuan, abuno. kadua. Dua. Kaduha. Kay aron nga tambok dali maka harvest. Mm. So nindot kaayo yung saging nang kay tambok. Ayo nindot kaayo ang among kuan. Kay abunuan man ni. Oo. Ayuhan. Oo, dayon hawan man nang inyong tinanom. Kuan ni. Padayon lang gyud mo sa pagkugi ani nang. Oh, salamat gyud. Sa magsuportar. Di ta makarbes ta makugi ani. Di ta magkugi, dili ta maka dali maka-harvest. Way kay lamun ni bay. Tingnan mo lang kung lagi ay na. Gasing aman. Takya ora pa dan pa bay kapwa ay bay. Unsa man ang abono inyong gigamit nang? 21 mangga di. 16 abono. 16. 16. 16. Ay, wow, manambok yun ana ba? So pila ni tanan ka punuan Manoy?
170. 170. Oh, dagan-dagan gyud. Mm. Ana. Oh, Abunan natin eh, mag-abuno taron dili mo kuan ang abuno. dili banlas. Dili banla sa ulan. Oo. So karon manoy og manang naningkamot gyud mo nga nag-abono kay ulan naman gyud. Gaulan-ulan oh. Lagi mi kay aron dali ta maka-harvest. Bala ulan. Basta kay Mm. magtrabaho gyud. Padayon sa pagkugi nang. Oo. Unsa man imong maistorya nang nga padayon sa pagsuporta sa abono. Padayong gyud ni supporter sa pag-abuno kay Oo, sa pagpananom. di nami supporteran og abuno. Wala na gyud namo maka kuan ani pod abuno. Oo. Kay pilahira ang balis sayute. Mm. Palitra man namo og pagkaon. Noon sa man imong maistorya karon nga padayon ang pagpananom, padayon ang paghatag og abono, O, padayon ang Salamat jud sa naghatag aning abuno ug labaw pa sa Ginoo nga nag kuan sa ato ang nga naay tawo nga magaluoy sa ato ug sa nag ug sa nagsuportar mm. ug ni Ug sa nagtan-aw sa ug sa nagtan-aw sa YouTube. oo Salamat jud. oo, salamat pod manang. Ulan na manang. Oh, Oo, masilong na. jud nay. Oo, masilong sa kunang. silong na jud ni. Padayon mo nag-aabono samtang nagaulan. Oh, padayon kay aron dali maka kuaning abuno. Dali matunaw. Oh, dali matunaw. Oo, sige nang. Mm. Oo, muna ni siya. Ang sagingan ni Manoy Sidrino. Oh, luag-luag yun. Oh, mga tambok pod kaayo ang ilang tanom. Sige nang, salamat. Oh, salamat po sa nagtan-aw sa YouTube. Oo.